Ito po ulam natin ngayon. Kapag ka po ako'y dumadalaw sa aking pamilya din sa Las Vegas, kadalasan po ito niluluto ko at gustong gusto nila ito. So ito po hindi aking kusina, nakikikusina lang ako. Nagpainit lang po tayo ng mantika at nagisa po tayo ng luya. Sinabayan natin ng sibuyas at bawang. At ito po, sinasangkot siya natin bago natin ihalo ang susunod na ricado. O ilalagay na po natin itong ating kasim. 2 kilo po ito. Malalaki po ang hiwa nito. Lutong bahay lang naman, kami lang naman ang kakain nito at hindi naman po pantinda. O patisan nyo na po ng konti, mga 2-3 kutsara ng patis. At pagkatapos po niyan, timplahan nyo na po ng konting pamintang durog. O pagkatapos po halu-haluin natin at nang hindi manikit at konting mantika lang po inilagay ko. Sangkutsahin po natin yan at lutuin natin tong kasim. Buksan nyo na po pagkatapos ng 10 minuto. Nakita nyo, nagtutubig-tubig na tong ating kasim. Pero dadagdagan po natin yan ng sabaw. Ako po'y magdadagdag ng 2 tasang tubig. Pero kung gusto nyo, dagdagan nyo pa ng sabaw. So gawin natin pong 3 tasa ng tubig ang ilalagay po natin yan. O haluin po natin sandali. At pagkatapos takpan na po natin at hayaan na natin kumulo at tuluyang maluto yung ating kasim. Paminsan-minsan po ay buksan nyo, tignan nyo at baka naninikit. At kung malambot na yung kasim, sunod na po natin yung ating susunod na ricado. Kailangan pa nitong lumambot, matigas-tigas pa Lalagyan ko po nito pork cube. Hindi nyo kinakailang gawin kung ayaw nyo po pag malambot na po yung kasim nyo, depende. Siguro po yung mga 20 minuto, 30 minuto. O pasintabi po sa mga kapatid natin sa iglesia Ako po yung maglalagay ng buo-buong dugo ng baboy. At nabili ko po ito sa palengke. Mukhang maayos So ito po ginawa ko ngayon. Maggagawa po tayo ng bok choy Tagalog. Naku po, ito po yung paborito sa mga taga-Pasig. Marami kong kilalang gustong kumain ito. So pinapartneran na ng rice cakes. Kung gusto nyo, yan po, haluin po natin yan. Hanggang sa maluto po yung ating dugo. Takpan po natin. Pakuluin nyo po ng maayos at siguraduhin yung luto yung dugo ng baboy bago nyo po ilahok yung ating kinchay. Katulad nito, pakuluan pa natin sandali. Ito, sa pakiwari ko po okay na at luto na yung dugo. Ilagay na po natin yung kinchay. Ang inilagay ko po Chinese celery. So malalaki, tipak-tipak itong dahon at tangkay nitong Chinese celery. Mas malasa. Wala po kasi kung makitang kinchay sa Filipino grocery store So ito po yung nilagay ko. Maayos, masarap Pagkalagay po ng kinchay, isunod nyo ng madalian yung ating miswa. Naku, konting miswa lang ilalagay ko. 3 tasa lang po ng tubig ang inilagay ko. Baka naman matuyo. Yan ganyan lang. Haluin po natin, ilubog natin yung miswa dito sa kumukulong sabaw at medyo lumalapot na Kung gusto nyo po, idagdagan pa ng sabaw kung gusto nyo lang po. O pagkatapos nyo takpan nyo na po at patayin nyo na po yung apoy at ito'y ayos na. May sinain na po ba kayo? Wala po ako sa sarili kong kusina Nakikikusina lang po ako dito sa aking kapatid dito sa Las Vegas. Napagbigyan na po natin ang isa sa mga kahilingan ng ating mga kaibigan. Nagustuhan nyo po ba? Basta wag nyo pong titigilan ng kalalagay ng comment din sa baba at binabasa ko po yan at kadalasan sa inyo po ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin. Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.